Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Ang panahon ng eksplorasyon. Nagsimula noong ika-15 siglo ang panahon ng eksplorasyon o ang paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Ang eksplorasyon rin ang nagbigay daan sa kolonyalismo at imperialismo. Ang kolonyalismo ay nangangahulugang pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Kagaya na lamang ng pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 1565. At ang imperialismo naman ay nangangahulugang paghihimasok, pag-impluwensya at pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Mayroong tatlong motibo ang dahilan ng kolonyalismo. Una, paghahanap ng kayamanan. Pangalawa, pagpapalaganap ng Kristyanismo. At ang pangatlo, paghahangad ng katanyagan at karangalan. Mga pangyayari bago ang unang yugto ng kolonyalismo. Sinaunang ruta ng kalakalan. Bago pa man ang pagtuklas at mananakaw ng mga taga-kanluran, ay may nagaganap ng ugnayan sa mga Europeo at Asyanong mga mangangalakal. Ang kanilang pagtatagpo ay naganap dahil sa tatlong pangunahing ruta ng kalakalan mula sa Asya. Ngunit naputol ang kalakalan ng Europa at Espanya sa Asya noong nasakop ng mga Turkong Muslim ang mga ruta ng kalakalan mula sa Asyang patungong Europa. Ang Krusada. Ito ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristyanismong hari upang mabawi ang banal na lungsod ng Jerusalem sa Israel. Hindi man nagtagumpay ang mga krusada na mabawi ang Jerusalem mula sa mga Turkong Muslim, ay napasigla naman ito ng kalakalan sa pamamagitan ng Europa at Asya. Ang paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang adventurerong mangangalakal mula sa Venice, Italy. Siya ay nakarating at nanirahan sa China ng mahigit 11 taon. At siya ay nagsilbing tagapagpayo ni Emperador Kublai Khan ng dinastiyang Yuan. At siya ay nakapunta rin sa mga iba't lugar gaya ng Tibet, Burma, Laos, Java, Japan at Siberia. Noong siya ay bumalik sa Italy noong 1295, ay isinulat niya ang aklat na The Travels of Marco Polo. Dahil sa aklat niyang ito, maraming Europeo ang nahikayat makarating sa Asya. Ang panahon ng Renaissance. Ito ay salitang Pranses na nakakahulugang muling pagsilang. Ito ay pagbuhay mula sa mga magagandang tradisyon at kultura ng mga sinuunang Griego at Romano na naging dahilan ng pag-unlad ng ekonomiya. Sa larangan ng eksplorasyon, binigyan sigla ng Renaissance ang mga manlalakbay na galugarin ang mundo. Ito ang panahon na nabuhay muli ang interes ng mga mamamayan sa kalikasan ng tao. Bukod nito, nakilala ang mga taong may kakayahan sa iba't ibang larangan. Napalitan nito ng makaagham na pag-iisip mula sa paniniwala sa mga pamaihip. Sasabing ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng relihiyon. Ang Renaissance ang nagbukas ng daan sa pagbabago ng larangan ng kalakalan at negosyo, kaya umusbong ang revolusyong komersyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya. Ang prinsipyo ng merkantilismo. Ito ay isang prinsipyong pang-ekonomiya na naniniwala na ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay batay sa kabuuang dami ng ginto at pilak na meron ng mga ito. Ito ang nagtulak sa mga Europeo na humanap ng mga bagong ruta patungo sa Asya at nagbukas sa mga pagkakaroon ng eksplorasyon na nagdulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng lipunan at kabiasnan ng mundo. Ang paghahanap ng spices. Mula noong ika-13 siglo ay nakadepende na ang Europe sa spices na matatagpuan sa Asya, lalong-lalo na sa India at sa mga bansang Arabong bansa. Ang ilan sa mga spices na may malaking demand sa Europe ay ang paminta, cinnamon at nutmeg. Ang spices ay ginagamit ng mga Europeo bilang pampalasa ng kanilang mga pagkain at upang magpreserba ng karne. Ginagamit din nila ito para sa kanilang mga pabango, cosmetics at medisina. Ang kalakalan ng spices sa Europe at Asia ay kontrolado ng mga Muslim at taga-Vernis. Ang mga lakal sa China at India
ang nagbebenta ng mga spices sa mga Arabo na siya namang nagdadala ng mga paninda sa mga kalakal na taga-Bernice. Dahil sa pagmamonopolyo sa kalakalang ito ay naghahangad ang mga Europeo, mga kalakal na direkta magkaroon ng kalakalan sa Asya ng mga sizes na kailangan nila. Ang panlupang kalakalan ay hindi garantisadong protektado dahil sa mga panambang na ginagawa ng Mongol, kaya mas minabuti ng mga Europeo na gamitin ang katubigan. Tunggalian ng Portugal at Spain. Pinangunahan ni Prinsipehan ng paggalugan ng baybayin ng Afrika. Ito ay nagbuo ng pagkakatuklas sa Azores, Canary at Cape Verde. Noong 1488, narating naman ni Bartolome Diaz ang dulo ng Afrika at tinawag itong Cape of Good Hope. Natuklasan naman ni Vasco da Gama ang isang ruta patungong India mula sa Cape of Good Hope. Dito, nakilala niya mga Hindu at Muslim na nakikipagkalakalan ng seda, porselana at mga pampalasa na pangunahing kailangan ng mga Portuguese sa kanilang bansa. Ang pagpapakasal ni Hari Ferdinand V ng Aragon at Reina Isabel I ng Castilla noong 1469 ang naging daan upang ang Spain ay magkakad din ng mga kayamanan sa silangan at magpadala ng ekspedisyon. Pinondohan ng Espanya ang mga ekspedisyon ng Italianang manlalayag na si Christopher Columbus. Natagpuan niya ang mga isla ng Bahamas na sa kanyang pag-akala ay ang India dahil sa kulay ng balat ng mga naninirahan dito at kanya itong tinawag na Indians. Narating din ni Columbus ang Hispaniola at Cuba kung saan nakatagpo ito ng maraming ginto. At sa kanyang pagbabalik sa kanya sa Espanya ay binigyan siya ng titong Admiral of the Ocean Sea, Viceroy at Gobernador. Ang bansang Portugal at Spain ay nanguna sa karera ng pagtuklas ng mga bagong lupain. Upang maiwasan ang hidwaan sa dalawang bansa ay pamagitan ng Santo Papa na si Pope Alexander IV. At nabuo ang Treaty of Tordesillas noong 1949. Nagtalaga ng line of demarcation o hangganan kung saan maaaring dumaan at lumayag ang dalawang bansa sa pagtuklas ng pagkalugod sa mundo. Treaty of Tordesillas. Ayon dito, hahatiin ang mundo sa dalawang bahagi. Ang lahat ng lupain na matutuklasan sa silangan ay pupunta sa Portugal at ang lahat naman ng lupain na matutugpuan sa kanluran ay para naman sa bansang Spain. Ang paglalayag ni Ferdinand Magellan. Pinamunuan ni Ferdinand Magellan ang isang ekspedisyon na nagpatunay na ang mundo ay bilog. Sa pamamagitan ng paglalayag, pakanluran mula Europa at muling makabalik sa Europe makalipas halos 3 taong paglalakbay, ang paglalakbay ni Ferdinand Magellan ay nagtama sa luwang kaalaman ng Europeo na ang mundo ay patag. Naitala sa mapa ang iba pang kalupaan sa silangan, kaya't lalo pang nakilala ang yaman ng Asya. Narito ang epekto ng pagkakatuklas ng bagong kalupaan sa Asya. Ito ay nagbunso ng isang paligsahan ng mga bansa tulad ng Germany, England, Russia, Netherlands at Amerika. Ang layunin ng naturang paligsahan ay upang matukoy at bigyang parangal ang pinakamahusay at malakas sa mundo sa pamamagitan ng papalawak ng teritoryo o lupaing sakop. Sa pagsakop ng itong siglo ay naitatag ang mga bagong imperyo tulad ng Great Britain, France, at Netherlands. Mga lupain na tuklasan ng Inglaterra. Nang matalo ng England ng Spanish Armada noong 1588, ay nagsimula silang maglakbay patungo sa Asya. Nasakop ng England ang malaking bahagi ng India at itinatag ang British East India Company. Nasakop din ng England ang ilang teritoryo gaya ng Ceylon, Singapore, Australia at New Zealand. Mga lupain na tuklasan ng France. Nasakop ng France ang ilang teritoryo sa Hilagang Amerika tulad ng Quebec, Canada at Louisiana, Amerika. Nasakop naman ng France sa Asya mga teritoryo ng Laos, Cochin, China, Cambodia at Annam, na mas kilala bilang French Indochina. Sinakop din ng France ang ilang bahagi ng India at tinatag ang French East India Company. Ngunit nang matalo laban sa England sa 7 Years' War ay binitawan ng France ang India. Mga lupain na tuklasan ng Netherlands. Sinakop nito ang malaking bahagi ng Indonesia at itinatag ang Netherlands East Indies. Nagkaroon din ng kolonyal ang mga Dutch sa
North America. Pinangunahan ito ni Henry Hudson, isang Ingles na manlalayag. Napasok ni Henry Hudson ng New York Bay noong 1609 at pinangalanan niya itong New Netherlands. At noong 1624 ay isang trade outpost ang nagtatag sa rehiyon at tinawag na New Amsterdam na mas kilala ngayon bilang New York City. Bago tayo matapos sa ating paksang tinalakay, narito ang mga epekto ng unang yugto ng kolonyalismo. Una, nagbigay daan ang mga eksplorasyong ito sa malawakang pagkakatuklas ng mga lupain sa Asia na pinangunahan ng Spain at Portugal, lalo na sa hindi pa nagkakalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Pangalawa, ito rin ang nagpalakas sa ugnayang silangan at kanluran. Pangatlo, nakapukaw ng interes sa mga makabagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag, kagaya na lamang ng kompas at astrolabe. Pang-apat, sumiglang pagpapalaganap ang sibilisasyong kanluranin sa silangan. Panglima, naging dulot ito ng maraming suliranin sa mga bansang nasakop tulad ng pagkawala sa kasarinlan, paninikil, at pagsasamantala sa kanilang likas na yaman. Pang-anim naman ay nagkaroon din ng pagbabago sa ecosystem sa daigdig na nagresulta sa pagpapalitan ng hayop, halaman, pati na rin ng mga sakit sa pagitan ng Old World at New World. At doon nagtatapos ang ating paksang tinalakay ng unang yugto ng kolonyalismo. Salamat sa panonood!